Tayo pinadako na sa pinakamahalagang bahagi ng ating balalagawan na pakinig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At ang buong pagkakataon, pinagkaloob ko na po sa ating beloved Minister Wally James Pogs Almeida Jr. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody shout, praise the Lord. Labis na kagalakan ang aming nadarama ngayon, mga minamahal na makadaong palad po namin ang bawat isa sa inyo dito sa dako ng Santa Elena, Bicol. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay na napakabuti ng mahal na Panginoon. Sabi dun sa Waze, nasa 5 hours daw yung travel. Inabot kami ng 7 oras, mga minamahal. Hallelujah. The Lord is so good. Tayo nagbibigay ng dakilang pagpapasalamat, pagpupuri sa nag-iisang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, the King of Kings, the Prince of Peace, the mighty God, the everlasting Father, our dearest Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Let us pray. Our Father God in heaven, we beseech thee, God, we come to your throne of grace. Before anything else, we ask you to forgive all our sins. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming pagkukulang, pagkakasala, pagkakamali sa iyo, Diyos. We thank you, God, hallelujah, for all the blessings that you've done in our lives, for the salvation of our soul, oh God, for the forgiveness of our sins. We thank you, God, hallelujah, for this fellowship, celebrating 24 years of signs, wonders, and miracles. And we thank you, O Lord God, for filling us with your sweet Holy Spirit as we worship you in spirit and in truth today, O God. And as we listen to your holy word, as you have heard our beloved pastor, we ask you to forgive each and every one of us, oh God. Touch our hearts, Lord God. Make us understand your holy word. Remove hindrances, doubts, and unbeliefs. Bind the power of darkness, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah. And everybody say amen. Praise the Lord. God bless you. Hallelujah. Tunay na napakabuti ng mahal, Panginoon. 1993 yata, mga minamahal, o 1992 nung una kaming napadako sa Bicol, nung sumasabog yung bulkan ng Mayon, mga minamahal, at nakita natin yung mga sarit-saring himala ng Diyos sa mga krusada na ginanap dyan sa, nakalimutan ko na yung lugar doon, mga minamahal, sa dako ng Mayon. Tunay na yung mga himala, kami po yung tumutugtog, binata pa kami noon, mga minamahal, na nakita natin mismo sa ating sariling mata yung mga himala ng Diyos, yung mga kuba na pinadiretso, pinatuwid ang kanilang katawan. Ito yung himala galing sa Diyos. Mga bulag, pinadilat, pilay, pinalakad ng mahal na Panginoon sa mga panalangin, pag-aayuno ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya nga sabi ng Biblia, we must remember them. Ating inaalala ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi mo aalalahanin ang kinabukasan, hindi pa nangyayari yun. Ang inaalala natin yung nangyari na. Pinagbubulay-bulayan, pinag-uusapan ng mga dakilang himala ng Diyos. Ang lahat ng nakasulat sa banal na kasulatan, ito'y gawa ng Diyos, mga minamahal, mga lingkod ng mahal na Panginoon ang ating binabanggit. Sila'y nasa piling na ng mahal na Panginoon. Amen. Kagaya ng ating mga magulang sa ating dakilang Diyos na buhay. Kaya ang sabi ng Biblia sa 1 Thessalonians 5:12 and 13, and we beseech you, brethren, to know them which labor among you and are over you in the Lord, and admonish you, and to esteem them very highly in love for their work's sake, and be at peace among yourselves. So, ang sabi, kailangan know them. Kilalanin mo sila. Sila ba ang sinugo ng Diyos na mangaral ng salita ng mahal na Panginoon? Totoo naman po nangyari. Ang lahat ng kanilang sinabi, pinangaral, pinakinabangan natin ayon sa banal na kasulatan. Amen. Hallelujah, hallelujah. Hebrews 13:7 says, remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. Alalahanin
ninyo ang nangagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nangagsalita sa inyo ng salita ng Diyos. Amen. Sa pagdidili-dili ng wakas ng kanilang pamumuhay ay inyong tularan ng kanilang pananampalataya. Kung paano sila lumakad sa Diyos, yun ang ating tutularan, mga minamahal. Kaya hanggang sa mga oras nito mula noon hanggang ngayon, tayo pinagpalang lubos, mga minamahal, ating tinularan ng kanilang pananampalataya. Sinundan natin, pinakinggan natin ang salita ng Diyos na linakipan ng kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi sa Hebrews 4:2, "For unto us was the gospel preached as well as unto them, but the word preached did not profit them, not being mixed with faith in them that heard it. For we which have believed do enter into rest." As he said, "I have sworn in my wrath that they shall enter into my rest, although the work were finished from the foundation of the world." So ipinangaral din sa iba't ibang lugar, mga minamahal, sa ibang mga kongregasyon, ipinapangaral din ang salita ng Diyos. Pero ang sabi ng Hebreo, hindi nila pinakinabangan. Amen. Hallelujah. Meron po tayong versikulo. Praise the Lord. Dito po sulat ni Pablo sa mga Hebreo, Kapitulo 4, ang talata ay 2. Sapagkat tunay na tayo'y pinangaralan na mabubuting balita, gaya rin naman nila, ngunit hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nakakarinig. Sapagkat tayo nagsisipanampalataya ay nagsisipasok sa pigatiang yaon, gaya ng sinabi niya. Praise the Lord. God bless you po. Hallelujah. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya tayo'y patuloy na nagbibigay galang, ating inaalala ang mga aral, turo na ating mga magulang sa mahal na Panginoon, our beloved and honorable Pastor, Evangelist Wilder Estrada Almeda, and our beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeda, na ayon sa Jeremiah 3:15, God has given us a faithful pastor according to God's heart who fed us with knowledge and understanding. Kaya tayo pinagpalang lubos. Before I go on, I want to greet my sweetheart Christine and to all our children and grandchildren. Praise the Lord. Hallelujah. Meron na po kaming 7 apo. Hallelujah. Lahat ng aming mga anak ay may asawa na, mga minamahal. Talagang pinagpala ng Diyos pag ikay patuloy na maglingkod, magtiwala sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa aking mga minamahal na mga kapatid sa Maynila, beloved Ate Peach, beloved Minister June, beloved Ate Ted, and Minister Bishop Smith, Luke Smith sa Daconang, Indiana, and our beloved Ate Larky Rick, sa lahat ng aming mga younger siblings and in-laws. God bless you. To our beloved preachers, beloved Kuya Del, pagpalain ka ng mahal na Panginoon, Brother Edwin, Brother Resty Pala, Brother Greg Garcia, Brother Joey Alcantara, amen. Pagpalain kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon, praise the Lord, na umugat, mga minamahal ang salita ng Diyos. Ipinangaral ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon na save si beloved Kuya Hermes, Kuya Hermes nakapagdala ng mga kaluluwa. Nandito na tayo ngayon, mga minamahal, celebrating 34 years of signs, wonders, and miracles. Tunay na nakakamangha ang salita ng Diyos. Na alam natin na talagang binigyan tayo ng lingkod ng Diyos, ng tao ng Diyos, ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, before I go on, a blessed 34th church anniversary sa ating Jesus Miracle Crusade Santa Elena, Bicol, amen. Patuloy tayong pagpalain ng Diyos gamitin sa lugar na ito sa kaligtasan ng maraming kaluluwa at pangalagaan ang kawan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Let us clap our hands unto the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. So, pwede niyo pong isulat, mga minamahal, manatili tayo na nakaangkla sa katotohanan, amen, at tumayo sa pagkakaisa kay Kristo. Praise the Lord. Importante na ating pinag-aaralan ang salita ng mahal na Panginoon. Sa tuwina na tayo dumadalo sa banal na gawain, nakatuon ang ating
puso't isipan, mga minamahal, may dala tayo, may tangan tayong Biblia, mayroon tayong ballpen, may notebook. Isinusulat ang mga bersikulo, mga salita ng Diyos, sapagkat ito ay ating gabay sa ating buhay, mga minamahal, sa pang-araw-araw na ating buhay sa daigdig, sapagkat tayo ay manlalakbay lamang. Tayo ay naglalakbay, ipapanganak, tayo'y lalaki, tatanda, mga minamahal. At pagkatapos noon, sabi ng Biblia, kung hindi pa magbabalik ang mahal na Panginoon, tayo ay sabi sa Hebrews 9:27, it is appointed unto man who wants to die, but after this the judgment. So yun ang buhay ng tao, ipapanganak, tatanda, at mamamatay. Ang sabi sa Ecclesiastes, from dust to dust, mga minamahal. So ipinanganak tayo na wala tayong tangan, tayo'y ililibing na wala rin tayong madadala sa ating libingan, mga minamahal, sa ating pupuntahan. Kaya napakahalaga ng ating pakikinig sa salita ng Diyos. Pag-aaral ng salita ng mahal na Panginoon. Marami nag-aaral ng salita ng Diyos. In fact, yung iba, 3 dekada na nangangaral daw ng salita ng Diyos. Mga naging pastor na. After 30 years, naging atheist. Naging atheist. Imagine that. Nagdadali ng salita ng Diyos, nag-aral sa mga Bible school yan. Pero hindi nag-manifest ang kapangyarihan ng Diyos. Kagaya ng sinabi sa Hebreo 4:2, mga minamahal. Dito, ang sabi ng 1 Corinthians 2:4 and 5, and my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power, that your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. Praise the Lord. Dito po sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, Kapitulo 2, ang talata po 5, upang ang iyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Ang sabi pa ng banal na kasulatan, maraming gustong makipagdebate sa salita ng Diyos. Hindi pinagdidebatihan ang salita ng Diyos. There's no debate. There's no confusion. The power of God is real. Kung nagmamanifest yan sa sinasamahan mong pananampalataya, nandyan ang Diyos. Amen. Kasama mo kung lumalakad ka ng 100% sa kalooban ng mahal na Panginoon, nasusunod natin ang kalooban ng mahal na Panginoon, ipinapangaral ang totoong salita ng Diyos, sinusunod, amen, ang salita ng Diyos, magmamanifest yan kagaya sa atin, mga minamahal, sa ating paglingkod sa Diyos, sa ating pakikinig ng salita ng Diyos, nagmanifest sa atin, mga minamahal, sa panlabas lang na anyo, nagiging maayos ang ating kilos, ang ating pananamit. Amen. Nagmamanifest ang kapangyarihan ng Diyos, ang pag-ibig ng mahal na Panginoon sa bawat isa sa atin. Nagpapatunay na tayo ay lumalakad, amen, sa katotohanan. Ang kasama natin ay ang ating dakilang Diyos na buhay. Kaya napakahalaga ang itinuro ng mga lingkod ng mahal na Panginoon. From the apostles' doctrine, sa mga apostoles, sa mga lingkod ng Diyos, amen. Doon natin pinapakinggan ang salita ng Diyos, hindi sa mga salita na galing sa Facebook, sa mga social media platforms, dito sa banal na gawain ng Diyos, amen. Hindi banal ang cellphone, hindi banal ang Facebook. Dito mo pakikinggan ang salita ng Diyos sapagkat ang banal na Espiritu Santo ang magpapaunawa sa atin ng salita ng ating mahal na Panginoon. Kahit alam mo pa from A to C ang Word of God, ang salita ng mahal na Panginoon sa banal na kasulatan, pero kung wala kang pangunawa, wala dyan ang banal na Espiritu Santo, bali wala ang natutunan mo. Kagaya nung ating narinig kanina, ang aking sinabi, yung isang pastor naging ateista, mga minamahal. Pero sa atin, hindi tayo kayang bulagan ng kaaway ng Diyos. Bakit po? Sapagkat naranasan natin mismo sa ating buhay, amen, ang mga himala ng Diyos. Ang pagbabago ng buhay. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Naging pawang bago lahat nung tayo'y nakakilala sa mahal na Panginoon, sa tunay na gawain ng Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya tayo narito, kinakahabagan ng mahal na Panginoon. Kaya tayo linigtas sapagkat iniibig tayo ng mahal na Panginoon, mga minamahal.
Ipagpatuloy daw po natin ang ating paglilingkod sa mahal na Panginoon na may katapatan sapagkat tapat ang Diyos na tumawag sa atin, mga minamahal. Sabi ni beloved brother Greg kanina, yung mga kapatid na nagpapatotoo, mga dating walang-wala, hikaho sa buhay, amen? Hallelujah, walang hanap buhay, walang pinagkukuhanan upang sila'y mabuhay, mga minamahal. Nung sila'y nakakilala sa Diyos, naging maayos sa kanilang buhay. Hallelujah. Itinuro sa atin natin mga magulang sa mahal na Panginoon paano magtiwala sa Diyos. Magtapat, magbigay at ikaibibigyan. Lahat ng sumunod, mga minamahal, ngayon, nagpapatotoo, mga minamahal, from generation to generation, ilang henerasyon na ang Jesus Miracle Crusade na nagpapatunay na tayo pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung may nawawala, hindi po katakataka yan. Mga minamahal, it's because of pride. Gawa ng kaaway ng Diyos. Dahil kung ating iisipin, nung unang panahon, wala pa ang daigdig, wala pa ang mundo. Doon sa kalangitan mismo, si Lucifer naghangad ng trono ng Diyos. Imagine, nasa langit na siya, anghel siya na pinakamagandang ginawa ng Diyos na wala pa. It's because of pride, mga minamahal. He rebelled against God. At 1/3